Madaling araw sa madilim na disyertong highway, malakas na bumangga ang tour bus sa trailer ng truck. May mga buhay na nawala sa isang iglap. Sinimulan ang investigasyon at nadiskubre ang isang tahimik na mamamatay sa mga highway. Kakauwi lang ng tour bus sa Los Angeles matapos ang buong gabing pagsusugal ng alas 5 ng umaga. Nagsimulang bumagal ang trapiko sa highway kahit ilang milya pa lang ang natatakbo. Tahimik dahil karamihan sa 43 pasahero ay tulog. Pagkalipas ng 5 oras sa Red Earth Casino, karamihan sa kanila ay regular na sumasakay sa bus ng United States Holiday Tours papunta roon. Tiwala sila sa kumpanyang 25 taon nang nag-aalok ng ganitong biyahe. May maintenance sa I-10 kaya pinahinto ng highway patrol ang trapiko habang nagdadala ng kable ang utility worker. May truck na nakahinto sa gitnang kanang linya. Kahit nagsimula ng gumalaw ang ibang sasakyan, hindi pa rin gumalaw ang truck. Habang gumagalaw ang trapiko, 5 sasakyan ang mabilis na lumipat ng linya papalapit sa nakahintong truck. Sa bilis na 67 milya kada oras, di na nakariyak ang bus at ilang segundo lang, bumangga ito sa likod ng truck. Walang seatbelt ang mga pasahero, kaya agad naganap ang trahedya. Pagdating ng emergency personnel, bumungad ang mga di malimutang tanawin. Halos buong harapan ng bus na itulak papasok sa trailer, kaya hirap iligtas ang mga pasahero. Dahil sa banggaan, umusad ang truck at sumalpok ang bus ng 13 talampakan sa semi-trailer. Gumamit ng chainsaw ang mga rumesponde para maputol ang bus at maabot ang biktima. May tow truck na nag-angat ng trailer para gumanda ang daan at isa pang humila sa truck palayo sa nayurakang bus. Inabot ng bumbero ang hagdan sa mga bintana para mailabas ang mga tao. 3.5 oras matapos ang aksidente, nailabas ang huling pasahero, ngunit di agad inilabas ang bilang ng namatay. Isa ito sa pinakamalalang aksidente sa kalsada sa California, kaya maraming tanong ang lumitaw. Ano ang pumigil sa truck na gumalaw matapos luminaw ang trapiko? May problema ba sa bus at posibleng huminto ito sa oras? Sa 35 taon ko, ngayon lang ako nakaranas ng aksidenteng may 13 kumpirmadong namatay kaya ito'y napakahirap para sa amin. Namatay ang driver ng bus at may-ari ng United States of America Holiday Tours na si Teodulo Videas. Mahigit 30 katao ang nasugatan, kabilang si Bruce Gulliford, ang driver ng truck. Nagsimula ang investigasyon sa aksidente sa 2 lalaking ito at sa kanilang mga sasakyan. Mangangailangan ng matagal na proseso ng pagtuklas para malaman kung sino o ano ang may kasalanan sa malagim na aksidente na nagsimula sa bus. Taon-taon sinusuri at kamakailan lang inaprubahan bago ang aksidente. Ngunit lumabas sa mas malalim na investigasyon ang magulong nakaraan ng kumpanya ng tour. Sa aksidente, lumabag ang 20 taong gulang na tour bus sa pamahalaan dahil kalahati ng gulong nito ay delikadong pudpud. Walang seatbelt dahil hindi required ng batas noon nang gawin ang bus. Bukod dito, kaduda-duda rin ang maintenance history ng bus. Noong early 2000s, mababa ang safety ratings nito dahil sa maintenance, asal ng driver at gamit ng sasakyan. Ipinapakita ng record na wala nang naging problema matapos ang 2010 ngunit may kasaysayan pa rin ng aksidente at kaso ang kumpanya. Nasampahan ng kaso ang United States of America Holiday matapos ang bus accident na ikinasawi ng 3. May isang kasong ibinasura at isa pang kaso ay naayos matapos masugatan ang 2 pasahero sa ibang aksidente. Bukod dito, ang driver ay may mga paglabag tulad ng pag-okupa ng 2 linya, pagmamaneho na may suspendidong lisensya at overspeeding. Pero ang pinakanakagugulat na tuklas ng investigador ay walang bakas ng preno sa kalsada. Ipinapakita nitong hindi lubos inapakan ng driver ang preno bago ang banggaan sa malapad na kurba ng kalsada. Mahigit 20 segundo, sanang nakita ng driver ang nakahintong truck. Pati ang 5 sasakyan sa unahan ay mabilis na lumipat ng linya para maiwasan ito. May gumaganang ilaw sa likod at marker lights ang truck at natakpan din ito ng reflective na material. Dapat ay nakikita ng lahat ng driver ang truck dahil magre-reflect naman ang ilaw ng bus sa pinto ng kargamento nito. Napaisip ang mga investigador kung bakit hindi nagpreno o umiwas ang driver ng bus. Ayon sa ulat, 4 na oras lang natulog ang bus driver mula 6 p.m. Biyernes hanggang 5:15 am. Sa aksidente noong Linggo ng umaga, lumabas sa medikal na record ni Videas
na may diabetes siya pero hindi nagpapagamot. Ayon sa ulat ng National Transportation Safety Board, maaaring naapektuhan ng hindi nagamot na diabetes ni Vides ang kanyang alerto, desisyon at paningin, lalo na dahil sa kakulangan sa tulog at pagod. Malamang ito ang dahilan kaya hindi niya naiwasan ang truck. Pero si Vides lang ang may kasalanan. Nakakabahala rin ang mga panayam sa driver ng truck. Ayon sa tala, 7 minutong nahinto ang trapiko bago muling umandar ang sasakyan. Nakatigil ang truck ng 2 minuto bago ang banggaan, ngunit tinataya ng driver na halos 30 minuto siyang nakahinto. Taliwas ito sa ebidensya. Ayon sa mga investigador, hindi niya alam ang tamang tagal ng paghinto. Sabi pa ni Gulliford, tinanggal niya ang parking brake nang gumalaw ang trapiko at naramdaman ang banggaan habang nilalagay sa gear ang transmission. Ipinakita ng mga gulong ng truck na dumudulas ito sa kalsada dahil nakalock pa rin ang parking brake ng magbanggaan. Malinaw sa mga investigador na hindi tugma ang mga alaala ng driver ng truck sa mga katotohanan. Ipinakita ng mga logbook ni Gulliford na sapat ang tulog niya bago ang aksidente at natugunan niya ang mga kinakailangan para sa mga driver sa loob ng 10 araw bago ang insidente. Pero di niya matandaan kung gaano na siya katagal sa pangalawang biyahe mula Alabama papuntang California hanggang tiningnan ng mga investigador ang Global Positioning System data ng truck. Ayon sa tracking system, lumabag si Gulliford sa driving rules dahil nagmaneho siya ng lagpas 11 oras kada araw, 2 oras sobra sa limit. Bukod pa doon, ipinakita ng kanyang katawan ang matinding labis na katabaan. Dahil dito, mas mataas ang panganib niya sa sleep apnea na nagdudulot ng matinding pagkapagod sa araw. Ayon sa National Transportation Safety Board, lumalabas sa ebidensya at kwento ni Gulliford na siya ay nakatulog pero hindi pa ito ang kanilang pinal na desisyon. May isa pang salarin. Isang opisyal ng Highway Patrol ang nagpreno sa insidente pero walang advance warning sign. Umalis ang opisyal na di napansin ang truck sa kalsada. Sinisi ng National Transportation Safety Board ang Caltrans sa hindi pagsasara ng linya matapos ang insidente. Nagpatupad ng bagong pulisya ang Caltrans. Ngayon, kailangan ng traffic break ng karatula, 2 opisyal at meeting ng staff 2 linggo bago ang aktibidad. Hinihiling din ang malinaw na tagubilin para sa medical examiner sa pagsusuri ng diabetes at mas mahusay na paraan sa pagtukoy at paggamot ng sleep apnea. 13 ang namatay at 30 at 1 ang sugatan. Karamihan sa mga biktima ay nasa unahan ng bus na pinakamatinding na pinsala. Ang paghahangad ng hustisya ay nakatuon sa kumpanya ng bus at sa driver. Ang kumpanya ng bus ay may insurance policy na nagkakahalaga ng 5 milyon. Nagsampa ng kaso ang mga abogado ng pasahero laban sa ari-arian ni Videas para sa kabayaran, ngunit wala pang kasunduan. 2 taon matapos ang insidente, si Gulliford ay hinatulan ng 4 na taon sa kulungan. Naaresto siya noong 2000 at 17 sa mahigit 40 kaso, kabilang ang vehicular manslaughter at reckless driving. Ayon sa mga autoridad, gayunpaman, si Gulliford ay hindi ang pangunahing itinurong may kasalanan sa banggaan, na nagpapahiwatig na naniniwala ang mga investigador na ang driver ng bus na namatay sa aksidente ang pangunahing may kasalanan. Panoorin ang susunod na episode. Kung interesado ka sa video, paki-like at mag-comment para suportahan ang channel.